gaano kalala na ba o lumalala pa rin ba itong problema ho natin pagdating sa teenage pregnancies? So, as we have released, no, from 136,000 in 2021, naging more than 150,000 in 2022. And yung alarming sa ngayon, kaya may social protection for adolescent mothers and their children, is that, Sir Mon, alam mo ba na 25,358 na ang cases ng repeat pregnancy ng 15 to 19. At hindi lang yun once, may twice, thrice, 4 times, hanggang 5 times. So talagang alarming siya kasi tumataas yung bilang ng mga nauulit na pagbubuntis. Na parehong nasa menor de edad pa rin. Kumbaga, maagang nabuntis, tapos hindi pa siya nagiging legal na age, nabuntis na naman. Oo, nabuntis na naman. So it's 15 to 19 and under 15 doon sa numbers na sinabi ko. So ayon yan sa Philippine Statistics, Civil Registration and Vital Statistics, no? So ang ibig sabihin 2022 yung numbers na yan. So imagine na natin in 2024 kung gaano pa to tumataas. No, wala pa kasing officially released data from the Philippine Statistics Authority kasi ito yung pinaka huling na-release natin. So, kailangan talaga, Sir Mon, na paigtingin natin yung ating advokasya. Kaya, nagpapasalamat kami kasi nandiyan ka lagi para i-push, no? I-push tong alarming situation na ito. Kahit po sa ganitong paraan, mga kapatid, paalalahanan po tayo, no? At magbigay po talaga ng idea na ano ba yung consequences kapag ito po ay nangyayari. Pero bago pumunta ako doon sa consequences, Ma'am Mylene, bakit ganun? Anong nakikita natin dahilan? Bakit tumataas yung bilang? Hindi lamang ng mga adolescent pregnancies, kundi yun, yung repeat pregnancies. Yun. So, culturally, and according to our rapid appraisal and qualitative data, Sir Mon, pag nabuntis na kasi pinagsasama dun sa nakabuntis sa kanya. So, syempre, pag pinagsama mo yung minor de edad tsaka yung nakabuntis sa kanya, yung chance na, since may constant sexual partner ka, yung chance na mabuntis ka muli, tapos hindi ka pa in education, hindi ka in employment, hindi ka nagtitraining para sana ma-enhance yung skills mo. So, talagang mauulit at mauulit yung repeat pregnancy, hindi ka pa nag-family planning. At Sir Mon, di ba, ayon sa Responsible Parenthood and Reproductive Health Law, bawal talagang mag-family planning ang minor de edad na walang consent ng magulang niya, written parental consent o ng guardian niya para siya ay mag-family planning kahit mabuntis na. Nako, yun na nga yun, mga kapatid. And again, isa rin sa bottom line kasi nga walang proper guidance, no? Madalas po sa mga ganitong insidente na nagkakaroon po ng teenage pregnancies, yun po, may mga kwento po yan May mga na-interview din po kami na madalas naglalakwat siya, yung bata, ganun po yung mga kwento no? Tama po kayo dyan. Madalas kasama yung mga kaibigan. Oho. So, I don't know. Yung qualitative data, Sir Mon, nakita namin dun sa mga pag-aaral ng mga nauulit na pregnancy, dun sa mga pilot sites natin. Karamihan doon nakipagrelasyon ng maaga, nakipag-sex ng hindi planado sa bahay, no? Kung partner o yung babae. No? So, makikita din natin na yung mga cases din is merong alak, no? Merong, yung risk kasi talaga na may exposure ka to smoking, drinking, drug use. May link yon sa maagang pakikipagtalik ng ating mga kabataang Pilipino. At bakit po, Ma'am Mylene, social protection ang naisipan po nating tugon dito ng pamahalaan? Ano po ba yung nakapaloob dito sa social protection program, ma'am? Ayun, so dahil nga dito sa alarming situation na to, nais natin maprotektahan tong mga nabuntis na. No, hindi lamang i-prevent yung mga hindi pa nabubuntis. So itong social protection for adolescent mothers and their children, nagsimula yan sa 2021 General Appropriations Act na talagang isinulong ni Senadora Risa Ontiveros. So naglagay siya talaga ng budget sa national government
para magkaroon ng programa. So inatasan ang Department of Social Welfare and Development kasama ang Commission on Population and Development para magsagawa ng isang programa para pag-aralan ano ba dapat yung mga ways para protect itong mga nabuntis na. So itong social protection for adults and mothers and their children, merong social welfare assistance, merong conditional cash transfer na para lang matulungan, napakamaliit lang ng conditional cash transfer, pero para lang matulungan yung ating mga nabuntis na para makapagbalik sa school, makapag-family planning, magkaroon ng skills development sa kanila para at least pag nabuntis siya at nanganak na, meron siyang way para bumalik sa employment na maganda naman para sa kanya at matugunan yung mga pangailangan ng pamilya niya. Ang maganda pa sa DSWD, merong psychosocial component. Ibig sabihin may family healing. So may session doon na awareness on sexuality. Aside from that, may family healing kasi alam naman natin sa ating qualitative data, pag nabuntis ang isang young person no, na hindi handa or nakabuntis, syempre yung family merong disappointment, may frustration, kailangan ng healing between them. So ang ganda nung programang ito na na-pilot na natin siya, more than 880 adolescent mothers ang na-reach na natin at ito ay na-sustain dun sa mga pilot sites. So, in-encourage din namin ng ating mga governors, mayors, barangay captain na i-adapt tong programang to. Kasi talaga yung battle sermon, nandun talaga sa local government unit level para holistic yung pag-approach siya, pag-protekta ng ating mga nabuntis na. Oo, at saka yun, hindi lang sa LGU, talaga ibababa pa natin sa barangay, di ba? Barangay level para mas malapit po sa mga bahay or sa pamilya. Ma'am, may phone-in question lang po dito. Actually, madami ho nag-react sa comment section na talaga daw na rampant itong teenage pregnancies. Itong programa natin na patungkol nga po sa social protection, ang sinasabi nila, hindi raw ba paraan yan ng pagkukonsinte, quote-and-quote, yung gagawa pa ng programa para suportahan sila? Hindi raw ba dapat parusahan? Alright. So, actually, nung pinapilot namin yan, may mga ganyang reaction ng ibang mga sektor na hindi ba natin kinukonsente. Actually, hindi. Gusto lang natin protektahan sila para hindi rin maulit. No? Tayo ay isang society sa Pilipinas na napaka-accepting, napaka-family-oriented. Bakit natin paparusahan yung nasadlak na maaari din naman na nabuntis siya, hindi lamang sa kagagawa niya, maaaring na sexual abuse siya or may coercion. No? Kasi if we look at the data, merong mga more than their ages ang nakabuntis. So, kailangan talaga natin silang protektahan. No? Hindi natin sila kailangang idiin or hindi rin ito pagkukonsinte. Pero ito ay plano din para sila ay makabalik. Kasi nakikita natin yung mga nabubuntis na hindi na nakakabalik sa school, hindi na, syempre pag hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral mo, yung employment tsaka skills mo, naaapektuhan. Kailangan pa naman natin demographic dividend sermon. Anong ibig sabihin no? Yung mga working ages natin, edad 15 to 64, nasusupport yung dependent population 0 to 14, 65 and over. Pero kung ang kwalidad naman, nung working age na 15 to 64, kung nabuntis siya ng maaga, hindi siya magiging educated, hindi siya magiging employed, baka hindi pa siya maging healthy dahil repeat pregnancy. So talagang mas na-exacerbate yung problema natin, Sermon. Tama. Ayun, magandang point mga kapatid, no? Kumbaga, may sinasabi nga po na hindi naman nila kagustuhan pero yung nangyari po no, yung mga ganyang bagay. So, andyan na. Baka may pagkakataon naman na suportahan na ng pamahalaan. Kaya may nagtatanong naman dito, on the other hand, paano daw ba mag-avail ng suporta na yan sa ilalim ng Social Protection Program? Ayun. So, since ito ay nakapilot, tapos ina-advocate natin sa mga local government unit, magtanong po tayo no, sa ating mga local government units, no, lalo na sa mga population officers, sa ating mga social welfare and development officers, ano ba yung dapat na pwedeng serbisyo. No? Pero ito kasi talaga nagsisimula to sa barangay. So, sa barangay natin, if we have a chance, no, patatanungin natin meron bang social protection for adults and mothers and their children doon sa barangay. No? Kasi talagang yung action na to, ang battle na to, nasa baba talaga. Tama. So kami, talagang ginagawa namin yung mga paraan para ma-adapt talaga to ng barangay captains, mayors, governors, para ma-ensure itong protection na ito. At kasama ng DSWD.
Tama, Siyempre. tama. Tulong-tulong mga kapatid, no? At again, meron mang social protection program, ang panawagan pa rin po ng pamahalaan, mahinto, no? O mabawasan man lamang yung bilang na dumaragdag po dito sa teenage o adolescent pregnancies. Kaya Ma'am Mylene, final words lang po sa ating mga kababayan na nanonood, nakikinig po ng programa, ma'am. Ayan. So, ang final words namin, no, mula sa Komisyon sa Populasyon at Pagpapaunlad, nananawagan kami sa ating mga honorable senators na please ipass na po natin, no, sa darating na July, sa pag-open ng session, yung Adolescent Pregnancy Prevention Bill. Nagpapasalamat kami kasi patuloy din naman ang suporta ng ating presidente, no, sa Executive Order 141 or yung adolescent pregnancy as an urgent national priority. Pero nananawagan po kami na re-issue to o kaya maisama ito sa mga prioridad, no? Maisama sa State of the Nation address para tugunan talaga ng ating mga honorable senators kasi napasya dati sa House of Representatives, so nasa Senate committee level na siya. And at the same time, nananawagan kami, no, sa ating mga magulang. Kayo po ang unang dapat source ng impormasyon tungkol sa sex at sexuality ng inyong mga anak. So maging handa po tayo sa mga teachable moments. At ang ating mga kabataan, piliin ang pangarap, huwag ipagpalit sa sandaling sarap. So yun ang aming mensahe. Okay, Maraming salamat, okay. Sir Mon. Magaling yung pagkaka-rhyming doon, na. Ma'am Mylene, maraming salamat.